for us to experience the blessing, success ng ating gawain is yung pagiging generous, yung generosity. At ang mga hadlang naman po dyan ay pag merong greed at stinginess. Yung kasakiman at yung tikom na kamay. Pakibasa po, Sister Cheng, Proverbs 11:24 hanggang 25. Sis Lola, Proverbs 13:7. Proverbs 13:7. Sis Michelle, Proverbs 22:9. Sis Grace, Proverbs 28:22. Sige po. So, ang generosity po ay hindi lamang sa nakabase or issue ng ating bulsa, no? Ito po ay issue ng ating puso. Kapag tayo po ay nakatanggap ng generosity ng Diyos, He gave everything to us, He expects His children to be generous. Ang Diyos ay mapagbigay na masagana. So, ganun din po expectation sa mga anak ng Diyos. Sige, pakibasa po. 11:24. Amen. Amen. Ang ganda ng kawikaan na yan. Oh. So, nagbibigay po sa atin ng instruction yan. Yan po ang principle ng Diyos. Sa pamamaraan po ng Diyos, ang pagiging mapagbigay po ay talagang isang pintuan, isang posisyon para tayo makaanas ng kasaganahan. So, yung puso natin, kung tayo dati itikom ating kamay, napakaganda po na bago tayo ng Diyos at nagiging mapagbigay tayo. Kasi sabi niyo, no, naghihirap ang tikom na kamay. Yung akala ng tao ay makakaligtas siya, makakasave siya sa hindi pagbibigay. Ang totoo, hinahadlangan niya ang pagpapala ng Diyos. So, hindi lamang pagiging mapagbigay, sinabi ng 25 na pagiging matalungin, sasagana ang buhay. At marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, napakalinaw po ng salita ng Panginoon na sinasabi na yung taong generous or masagana nagbibigay, lalong sasagana. At hindi lamang yun, talagang ang Diyos mismo ang tutulong sa kanya. Unang-una, syempre, yung generosity sa ating pagbibigay po, no? Alam naman natin yan na when it comes to money, ang mga tao talagang tikom ang kamay kapag papatungkol sa pera, di ba? Pero kapag mga bagay na pang sarili, mga bagay na gusto ng tao, ay ready. Ready, bukas na bukas ang kanilang mga kamay, di ba? So, yung ating pong generosity ay nagsisimula kapag nakapagbigay na ibalik na po natin sa Diyos yung ating ikapo. So, yung ating tithes ay hindi sa atin talaga yun. Yun ay galing sa Diyos. Sa Diyos ang may-ari ng lahat. Kaya yung ikapo ay galing sa Panginoon. Kailangan ibabalik natin sa Kanya. So, above 10% kapag nakakapag-tithes tayo, doon tayo nakakapag-offer ng ating mga sacrifices, ng ating giving sa Lord. And then yun po yung generosity. Doon makikita yung pagtulong sa kapwa. Kapag may mga special project tayo sa simbahan, ayaw po ba ay may puso na handang magpagamit sa pagbibigay? No? So ito po yung willingness. Decision niya ng tao na magbahagi ng mga pagpapala na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi lamang po sa pera yan. We can also be generous in giving our time. Ano ba yung meron tayo? Mga pagkain. Sa lahat ng ating followers, meron na kami. Napansin ko lang sa simbahan, kapag Sunday, hindi lang men's ministry yung nagdadala ng food. Kumaga parang ibang mga ministry, may mga dala na ng pagkain. No? Sino-sino po yung mga mga nagdadala ng pagkain? Nakakatuwa eh. Pinipilit ba sila? No. Hindi po. Oh, thank you Lord. Isa. Sila Brother Woody po.
O si Woody nagdadala na rin, bro. Oo, hindi naman sila nire-require, di ba? Meron bang nagsabi sa kanila na magdala or inassign sila sa pagbibigay? Hindi naman di ba? So siguro po napakagandang halimbawa nun sa atin. Kapag yung mga leaders ay generous, nakikita nila ba nagdadala sila. Tapos pwedeng kumain dyan kahit sige. So nakaka-encourage po yun mga kapatid, yung culture natin of being generous. Kaya sa mga pagkain, sa pananalapi, pwede rin po tayo maging generous sa paglilingkod natin. No, I praise God nga doon sa kapatid natin si Brother Francis, di ba? Ano naman, generous yun sa sa service niya. Kung ano yung mga gagawa Amen. niya, di ba? Ano ba yung mga pinapagawa kay Brother Francis, no? Glory to God. Na-welding niya yung mga kailangan weldingin doon. Di ba? Praise God. Parang yun nga, isa-isa pa, sasakyan ni Amin po, na-vulcanize. Oo. Na-vulcanize. Hindi nagpapabayad yun. Pero, siyempre, sinusuklian natin. Pag binibigyan ko nga, sasabi niya, ano ka ba, pastor? Wag na. Hindi, gusto kita i-bless. Diba? Tanggapin mo yan. Kaya, in return, no? Praise God. Kapag meron din naman tayo, bahagian din natin siya. Hindi lamang sa food, saan pa? Sa service. Saan pa tayo pwede maging generous? Sis Lola. Prayer. O ba, sa panalangin, tama. Diba, lagi tayong ipinapanalangin. Sige, pag-pray kita, ha? Sige, ano pa? Mga maging generous tayo. Mami Ading. Serving. Opo, tapos na po yun, Mami, sa service natin, yung mga pwede nating magawa. Ano pa, Mi? Generosa. Pwede ba yung pagtulong sa lahat ng mga gawain? Oo, siguro pwede kong sabihin, Mami, sa support, no? Yes, oo, support. Alam mo si Sister Cyril, syempre lahat yan, glory to God, no? Napaka-generous no sa paglilingkod niya. No, lalo na pag sa Andre, makikita niyo yung doon, yung talaga huli ring umuwi yung kasabay namin. Talaga naglilingkod din talaga sa Diyos. Kahit walang nagsasabi sa kanya. Di ba? O speaking of service, support, si Brother Ken. Purihin ng Diyos. O glory to God, ha? Yung mga tatapak sa pulpito, yung di abot. O ngayon, maabot nyo na. Meron nang nagawang tapakan nyo, footstool, ha? Para pag tatayo kayo doon, yun. Hindi kayo matatakpan ng pulpito. Itatamahanuhan kayo, ha? Gawa na. So, si Brother Ken gumawa noon, ha? Glory to God. Sige. Dapat tayo pwede maging generous, si Cheng. Ba? Okay yun, ha? Tama, di ba? Pagbibigay ng godly advices. Salamat sa Diyos. Ninang Ellen, bukod po sa pera, sa support, sa service, meron pa ba kayong may dadagdag? Caring and comfort. Ba, comfort? Oo. Yung oras mo na pupuntahan mo yung tao, kakamustahin mo, no? Binibigyan mo ng oras yan, ha? Tama po yun, mga kapatid, ha? Tita Nida. Yung time natin para sa mga kapatid natin na hindi nakakadalo minsan. Ayan. Maging generous sa patience ba? Oo, sa pasensya, pwede rin yan. Thank you, Lord, yan, no? Sis Noemi, meron ka bang gustong dagdag, sis? Saan pa tayo dapat maging generous? Sa oras natin. Oo, sa oras. Sasabi na. Meron pa, sis? Yun lang maisip ko, Pastor. Oo, pero marami na rin no? Salamat sa Diyos. Meron pa bang iba? Meron pa ba? Sa talent. Yakap. Sa yakap ba? Oo, comfort yan, no? Minsan kailangan ng mga tao ng yakap para
maramdaman nila na may mga ano sa kanila, support din, di ba? Sige, Mga saan pa guys, po? pastor ng ng mga upuan. Yan. Oo. Service yan, bro, no? Yung pagbibigay mo ng service mo, kung ano yung kaya mong gawin, diba? Gawin mo yun. Support yan, Brother Eugene. Pwede rin yan, di ba? Support na, sige. Minsan kasi parang ano no? Nakakaya rin kasi mag-utos. No? Sister, brother, baka pwede mo akong tulungan. Minsan ba, hindi, pero may mga tao kasing gano'n, kailangan mo sabihan eh. Meron din kasing walang kusa, di ba? Pero meron namang may mga kusa. Salamat sa Diyos. Sige, any area pa na pwede tayo maging generous. Tutulungan tayo ng Diyos eh. Talents po, Pastor. Oo, talents yan. Thank you, Lord, yan. Ha? Salamat sa Diyos. Ha? Maging generous sa pag-share ng word ni Lord. Oo, thank you, Lord. Amen. Glory to God, His grace. Salamat sa Diyos. Talents, Word of God, Gospel, ano pa? Pagmamahal, Pastor. Oh, love, comfort. Sabi kasi dito, di ba? Yung mapagbigay, lalo kang yayaman doon eh. I believe, hindi lang to finances eh. Talagang i-overflow ni Lord eh. Sige, basahin po natin yung sumunod na verse. 13:7, pakibasa sis. Proverbs 13:7, sabi po dito, may mga taong nagkukunwaring mayaman, ngunit mahirap naman. At may mga nagkukunwaring mahirap, ngunit mayaman naman. Naku, patungkol saan yan? Sa pagiging yung pagsunod sa trend. No? Mga social climber, hindi naman kaya, pero sige, papangungutang ko yan. Yan ay mismanagement ng finances, ano pa, pwede nating sabihin na pride, nandoon din. Proverbs 22 verse 9, pakibasa po. Ganda yan. Ayan, sabi dito, ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Amen. Yun. Yung pagtulong, pagbibigay ng pagkain, yung mga walang pambili, bigyan natin ng tulong. Sinulat ng Bible, nasa Bible, na napakahalaga po ng pagtulong natin sa mga taong nangangailangan. Yung isang generous na tao, hindi niya iisipin na sa kanya lang yung lahat ng kayamanan na binigay sa kanya. Ang iisip niya, Lord, paano ko pong magagamit lahat ng meron ako para maging blessing ako sa marami. Pero syempre, alam niyo, lagyan natin ng balance. No? Hindi naman ibig sabihin na pag generous ka, magiging irresponsible ka din. Na nakalimutan mo na yung mga iba mong responsibilidad. Mahalaga po yung ating personal responsibility. Hindi naman pwedeng bigay tayo ng bigay sa iba, pero sa sarili nating pamilya, gutom. Hindi naman pwedeng sa gawain ng Panginoon, ang sipag-sipag natin, pagdating sa bahay, naku, nakalimutan na natin. Yung generosity po, may kasamang wisdom dapat na i-apply. Dahil nasa atin yung Holy Spirit, alam natin po, yung boundaries when it comes to giving. Pero minsan, pag ang isang tao hindi talaga generous, puro boundary, talagang ayaw niyang ibigay kung ano yung dapat nang ibigay. So, tayo po, magkaroon tayo ng wisdom, especially when we also help people. Tingnan po natin sa ating buhay, kung tayo'y naaabuso. Diba? So, ganun din, kung tayo ba'y nagiging mapagbigay o nagiging stingy tayo, na para pang sarili na lamang ba yung mga pagpapala ng Diyos sa akin? Ibibigay lang ba ako kapag merong comfortable ako? Kasi madaling magbigay ng 10,000 eh. Kapag meron kang 1,000,000 eh. Di ba? Convenient, ano pa? Nakikita po ba natin yung mga pangangailangan sa simbahan? Pangangailangan ng mga kapatiran? Tingnan natin kung nagiging generous tayo. Especially when we give, meron po bang joy sa heart natin? Napakahalaga po ng mga paalala na yan, mga kapatid.
Kasi may hadlang eh. May hadlang sa pagpapala ng Diyos. Yung Proverbs 28:22, basahin po natin. Sige, sis. Kawikaan 28:22, sabi po dito, ang kuripot ay nagmamadaling yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Amen. Ako, yung mga nagmamadaling yumaman, no? Yung pagiging stingy. Akala natin na kapag tayo ay hindi nagbigay, akala natin mas mabilis ang pagyaman. So mismo ang Bible ay sasabi, nako, kahirapan pala darating. So binibigyan po tayo ng warning ng Word of God. Ano ba yung greed? Ano yan eh? Yung greed, ano yan? Yung desire na talagang to gain more, na kahit na yung mga tao ay nawawala, natatapakan. Naalala ko nga yung sharing ko dun sa parcel, di ba? Minsan pinapasukan ng greed ang tao. Mali na yung pamamaraan. Di ba naturo natin yan, yung greed hindi lang sa pangmayaman yan. Ha? Makikita nyo pang mahirap din yan. Hindi lang siya kasi issue ng pera, issue siya ng puso. Yung sinasabi ng greed, di ba? I want more, I want more. Yung meron ka na, gusto mo pa. Di ba ganun din yun? Kahit mahirap, pag binibigyan, o kumain ka na. Hindi, gusto ko pa. Halos kuhain na, binigay mo na yung kanan, gusto pang kuhain yung kaliwa para sa'yo. So, sa buhay po natin, may mga symptoms ang greed. Ang greed ay pwedeng pumasok sa puso ng tao, especially kapag nagkakaroon ng financial challenge. The area of finances. Na hindi niya na naiisip yung iba. Ang naiisip niya lang basta kumita siya ng malaki. Ang iisip niya na kahit mandaya ako, kahit maargabyado yung iba, basta ako malaki yung kikitain ko. Naku, greed na yun. Kamusta naman? Hindi naman masama yung pagtubo natin sa mga produkto natin. Maganda po yan. Pero kapag sobra na, kailangan ma-check natin yung heart natin. Lord, teka, sobra-sobra ata to ha. Ano na ba yung tingin ko sa tao? Tumutulong ba ako? Nagbibigay ba ako ng serbisyo? Gusto ko ba siyang tulungan o gusto ko lang siyang di ba? Perahan, personal benefit. Gagamitin ko to eh. Ano to eh? Huwag pong gano'n, no? Check natin lagi yung puso natin, mga kapatid. Yung greed kasi talagang ano yan eh. Madaya. Akala mo okay ka pa, akala mo trabaho lang, akala mo enough na, pero hindi, dadagdagan pa eh. You will always want more, pero ang totoo, hindi tayo nakukuntento. Merong shinaring nga sa akin yan yung mga leaders natin eh. Bulsang butas. Sabi niya na, Ban, sabi ko sa'yo, to, siya, ganito, ganyan, nakita ko na eh. Di ba? Mga malapit sa kanya, mga tinuturing siyang kaibigan, mga ganun eh, kaibigan. Pero dahil nga mali, pamamaraan eh. Bulsang butas. Hindi pa rin napupuno. Parang napupunta lang sa wala. Minsan yung greed pumapasok sa puso ng tao pag mas minamahal na natin yung pera. Di ba? Kaya yung love of money is the root. Hindi money the love of money is the root of all evil. Mga sintomas yan kapag nagko-compromise na tayo ng ating integridad para lang kumita tayo. Sige, pwede na yan. Sige, okay na rin to. Naku, baka pumapasok na yung greed doon. Kailangan maging maingat tayo. Lagi tayo magpalinis ng puso natin. Huwag nating kakalimutan ang principle ng Diyos. Tingnan po natin, let's evaluate our life. Pwede kasing nagtatrabaho tayo, gusto natin kumita ng pera. Nagnenegosyo tayo, pero wala na tayong time sa Diyos. Wala na tayong time sa pamilya natin, sa sarili nating lakas. Oo, naintindihan naman ni Lord na kailangan natin talaga ng mga panggastos. Pero syempre, di ba, wina-warning na tayo ng Bible
Winawarningan na tayo ng Word of God kung paano tayo makakaiwas sa ganyang bagay. Yung yung pera, di ba, may pakpak yan. Naalala niyo yun? Sa Proverbs. Sige, tingnan natin. Si Snobby, pakibasa. Proverbs 13 ba yun? O 25. Ano, Pastor? Proverbs Lumilipad 13. yan. Oo, naalala niyo yun? Lumilipad. Proverbs 13. Teka lang. 20. Pa na. 23 verse 5. Halo-halo na yun. 23, Proverbs. 5. Amen. Ang sabi po dito, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Amen. Sige, natin yung context yan. Patungkol sa yan, self-control. Kailangan meron din tayong self-control when it comes to money. No? Dapat alam natin kung hanggang saan lang. Hanggang dito lang tayo. May limit lang. Kapag siguro paggagawa na tayo ng ganito, hanggang dito lang. Sige. 1 to 5, maganda yan. 23, 1 to 5, 6. Amen. Ang sabi po dito, kung ikaw ay kasal... Teka lang po, Pastor. Tama po ba ito? Tama. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Verse 2, kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Verse 3, huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Ay, Verse pause lang. 4, Kita mo yun yung self-control sa pagkain. Diba? And then he continues. Yung greed, yung gluttony naman yun. Diba? Walang control eh. Sige, pero ang sabi niya sa verse 4, ito naman patungkol sa pera. Verse 4, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon. In verse 5, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Yan. So, against ba ang Diyos sa kayamanan, sa pagyaman natin? Hindi. So, kung babasahin natin ang konteksto na ito, patungkol kasi sa wala nang pagpipigil sa sarili. Ang naging focus niya na lang ay magpayaman. Ang naging layunin niya na lang sa buhay ay makamtan ng mga salapi, ng mga bagay na sa mundong ito. Hindi against ang Diyos sa pagpapayaman. Pero yung puso, kailangan may control, may boundary, hanggang dito lang. Magkaroon tayo ng financial boundaries. Diba? Hanggang tawag dyan sa Tagalog. Hanggang saan ang sapat na. Okay na kami dito, Lord. Hanggang dito, okay. Hindi na. Focus namin ganito lang. Hanggang dito lang. Parang sa schedule din yan di ba? Ito lang yung time natin Hindi na tayo sobra dito. Magpipigil ball tayo. Hanggang dito lang. Tama na yan. Ano naman tayo? Dapat may time din tayo sa Word of God. May time din sa family. May boundaries. May limitation. Hindi yung natin umiikot na lamang doon mga bagay na yun. Nakokontrol na tayo ng mga bagay na yun. Parang sa bahay yan, binibigyan nyo ng limitation, boundary yung mga anak ninyo na cellphone, di ba? Meron ba silang screen time? Di ba? Kung nasosobra natin yung self-control. So, ganun din po sa pagiging sa issue ng pera. Kasi kapag hindi tayo nagkaroon ng godly boundaries, pwede tayong matempt or matukso. Saan? Sa mga negosyo na mabilisan, sa mga scam, di ba? Naranasan nyo na bang may scam? Kasi malaki raw yung balik, di ba?
Mag-heart na lang kayo dyan. Sino rito na-scam na dahil sa mabilis ang return? Ako, na-scam na rin kami. Alam nyo issue? Some point in our life, may sa puso natin, nakapasok ang greed. Ito, we want more. Gusto natin yung madali. Nagkakaroon yung gambling mindset di ba? Na, di, isang ano lang yan. Kaya, talo ng talo. Maraming nasira ang buhay dahil sa pagsusugal. Kung hindi na, wala nang nagsusugal. Wala na siguro, no? Hindi tayo dapat nagsusugal, mga kapatid. Nasisira ang buhay mo dyan. Ubos ang pera mo dyan. Talagang nakita na namin, kilala kami, negosyante. Napakaganda ng negosyo, yung produkto maayos. Laging may client Big time talaga, araw-araw. Talagang punong-puno. Nalulun sa sugal. Gumanda yung pwesto hanggang sa mawala na ng pwesto. Wala, talagang sira. Dahil sa pagsusugal. Iingat tayo. No? Saan pa tayo mag-iingat? Minsan napasok yung greed Saan? Sa pangungutang na wala namang karunungan. Hindi na iniisip na dapat ko ba pinagbabawal ang utang, di ba? Sabi nga ng Panginoon, pag binasa niyo yung Leviticus, Deuteronomy, sige, pahiramin niyo yung mga niyo pero huwag kayong masyadong magtutubo ng pero yung mga nanghihirap kasi kailangan nila Napakahalaga po, no? Especially when it comes to money. Kaya bilang mga leaders, isa sa mga gusto nating i-settle sa heart natin, meron ba tayong contentment? Hindi naman ibig sabihin, you do not strive for excellence, more blessings para maging blessing tayo, pero kontento ba tayo? Gusto ba natin? Masyado ba tayong naghahangad ng pera? Diba? Sige nga, gusto nyo ba magkaroon ng savings na 1 million? Pag 1 million, hanggang doon na lang ba talaga? O 100,000, hanggang doon na lang ba talaga? O baka gusto pa? Ilang property ba gusto nyo ipangalan sa pangalan nyo? Hanggang ilan? Asan ang boundaries? Asan ang limitation? Diba? So hanggang saan? Yung monthly income mo, ganito. Napakahalaga po. Yung puso na merong kakontentuhan sa Panginoon. So, sa buhay natin, mga kapatid, iwasan po natin yung marumihan, matukso tayo sa greediness, sa pagiging stingy, hindi nagbibigay, puro lang tanggap. Consumer responsibility. Dapat mga na tayo, contributor. It's not about what we can get, but it's about what we can give. Kasi si Lord ang mag-o-overflow. Pakibasa nga po uli yun sa Proverbs 11:24, 25. Ang kapatid. Proverbs 11. Sis Cheng? Praise God. Totoo yung salita ng Diyos. Totoo yan. Sabi sa Amplified Bible, is the one who scatters abroad and yet increases all the more. Yung talagang nag-i-scatter, yung nagbibigay, no? Hindi scatter na sugal, kasi pangalan ng scatter, ihahasik mo yun, Online. Yung tatanim ka dun, online sugal yun. Pero scatter, sabi niya, kahit na nagkakalat ka nung mga binhi mo, generously nagbibigay ka, sabi niya, it will increase all the more. Kaya pagtatanim, pagbibigay sa mga tao, dadami talaga yan. And there is the one who withholds what is justly due. Yung dapat mong ibigay, hindi mo. Sana nag-resulta, sabi rin sa Amplified Bible,
but it results only in want and poverty. Naranasan nyo na ba yon? Yung hindi natin binigay yung dapat ibigay, nawala. Di ba? Sabi ni Sis Lola, grabe yan. Swapang pala sa Tagalog yun. Ako, parang sakit sa tenga, no? Yeah. The generous man, sabi sa verse 25, is a source of blessing. Hallelujah. And shall be prosperous and enriched. And he waters himself, he who waters will himself be watered, reaping the generosity he has shown. Tandaan natin, pag ang Diyos ang ating Ama, tayong mga anak, kung sino siya, maging ganun din tayo. Diyos natin generous, tatay natin generous, sa ating mga anak niya, makita po yung generosity. At hindi yung greediness and stinginess. Kaya, O Diyos, salamat po Panginoon, aming Ama.